Sa aklat po ng unang Samuel, Kapitulo 28. At nangyari sa mga araw na iyon na pinisan ng mga Pilisteo ang kanilang mga hukbo sa pakikiligma upang lumaban sa Israel. At sinabi ni Akis kay David, "Talastasin mong maigi na ikaw ay lalabas na kasama ko sa hukbo, ikaw at ang iyong mga lalaki." At sinabi ni David kay Akis, "Kaya't iyong nalalaman kung anong gagawin ng iyong lingkod." At sinabi ni Akis kay David, "Kaya't gagawin kitang bantay sa aking ulo magpakailanman." Si Samuel nga ay namatay at pinalaguyan ng buong Israel at inilibing sa Rama sa makatuwid bagay sa kanyang sariling bayan. At pinalayas ni Saul sa lupain ang iyaong mga nakikipagsanggunian sa masamang espiritu at ang mga manghula. At nang makita ni Saul ang hukbo ng mga Pilisteo, siya'y natakot at ang kanyang puso ay nanginig na mainam. At nang magusisa si Saul sa Panginoon ay hindi siya sinagot ng Panginoon, maging sa panaginip man, ni sa uri man, ni sa magitan man ng mga propeta. Nang magkabay sinabi ni Saul sa kanyang mga lingkod, "Ihanap ninyo ako ng isang babae na nakikipagsanggunian sa masamang espiritu upang ako'y pumaron sa kanya at magusisa sa kanya." At sinabi ng kanyang mga lingkod sa kanya, "Narito may isang babae na nakikipagsanggunian sa masamang espiritu sa Endor." Pagkapala po sumatin sa muling pagkarinig ng kanyang banal na salita. Good morning po mga kapatid. Muna po ito. Kinukuha ko. Isang mapagpalang araw po muli ang pinagkaloob po sa atin ng ating mahal na Panginoon upang tayo po ay sumamba sa Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Ngayon din mga kapatid ay isang napakagandang bagay para sa atin na makita ng Panginoon na tayo ay pumupuri at lumuluwalhati sa Kanya. Sa magitan po ng ating mga papuring awit, alam po natin na nabibigyan natin ng Panginoon ng pinakamataas na pagdakila at pagkilala at pagpaparangal. At gayon din, ito po ay nabibigay po sa atin ng katatagan ng pananampalataya na alam natin na nagagampanan po natin yung bagay kung bakit tayo nilalang ng Diyos. Bakit po ba tayo nilalang ng Diyos, mga kapatid? Ito po ay para siya ay purihin at sambahin. Ito po ang talagang layunin ng Diyos bakit nilalang ang tao. At gayon din mga kapatid, sa magitan po ng mga salita ng buhay na ating narinig sa pasimula po ng ating gawain, ay muli po nating naalala, napagtibay sa ating sarili na marapat sa bawat sa atin ay matuto sa pamamagitan po ng pagkaalam at pagkakaroon ng kakayanang mamili kung ano ang tunay na kalooban ng Panginoon at ano ang mga masamang bagay na hindi natin dapat gawin. May nabanggit po ang ating tagapagturo kanina. Sabi po, na medyo natuwa lang po ako. Sabi kasi, may kamag-anak po ba kayo dyan sa bandang Silangan? Diba? Natandaan niyo kanina. Sabi namin ng kapatid na Edward, buti na lang po sina Sister Caris nakaalis na po doon. Diba? Di ba sa Silangan kayo? Okay. Safe na po sila. Safe na po sila. Silangan din yun eh. Kaya patawa ko lang kayo mga kapatid. Pero ibig sabihin mga kapatid, bagaman malayo po talaga tayo doon sa totoong gitnang silangan, apektado po tayo niyan kasi dahil po doon ay nagbabago po yung mga presyo ng bilihin. Langis, tapos domino effect na yan. Ano po ang magiging tugon ng bawat isa sa atin? Minsan, kagaya po doon sa pinag-aralan natin sa Kapitulo 27, babalikan po natin pag sumandali, chapter 27, si David ay napunta sa isang madilim na parte ng kanyang buhay. Sa madilim na parte ng kanyang buhay, nagpunta siya doon sa lugar ng mga Pilisteo. Di ba? Doon siya nanirahan. Pero, bagaman siya ay umalis sa Israel, pumunta sa ibang lugar, napatunayan natin na ang Panginoon hindi pa rin siya hiniwalayan. Kahit saan ka man naroon, basta ang puso mo nasa Diyos, babantayan ka ng Panginoon, iingatan ka niya. Even on the darkest parts of your life, iingatan ka ng Panginoon. Hindi pa rin siya humihiwalay kasi, bagaman nagkaroon ang isang tao, kagaya ni David, nagkakaroon ng takot. Kasi sabi niya,
Mamamatay ako rito. Kailangan tumakas na ako kasi si Saul hindi na maintindihan yung ugali. Baka maya-maya, panain na lang ako nito, sibatin ako nito, maganda na makatakas kahit alam ko nang di na niya ako susundan. Pero sinabi po doon sa 27, mula noon hindi na siya sinundan ni Saul. Alam niyo po, nung nangyayari yung mga bagay na ito, sa chapter 28, kasabay po ng sitwasyon, ang sabi dito sa verse 1, 28 verse 1, at nangyari sa mga araw na yaon, na pinisa ng mga Pilisteo ang kanilang mga hukbo sa pakikitigma upang lumaban sa Israel, at sinabi ni Akis kay David, si Akis yung hari sa Pilisteo. Sinabi ni Akis kay David, talastasin mong maigi na ikaw ay lalabas na kasama ko sa hukbo, ikaw at ang iyong mga lalaki. David, titigmain natin ang Israel, sasama kita at ang mga sandatahan mo. Yan. At sinabi ni David kay Akis, ito po double meaning, verse 2. Tingnan niyo pong maigi ito, ha? At sinabi ni David kay Akis, kaya't iyong nalalaman kung anong gagawin ng iyong lingkod. Alam niyo, parang double meaning siya. At iyong nalalaman kung anong gagawin ng iyong lingkod. Pwede kasing, Akis, nalalaman mo gagawin ko na tutulungan kita. Or pwede rin nalalaman mo na pwede kitang isabotahe o pagtaksilan. Diba, parang pwedeng ganun eh. Kasi si David, kanino bang bayan siya? Israel yung titigmain. Nalalaman mo, Akis, kung anong pwedeng gawin ng iyong lingkod. Di ba pwedeng at the moment na kailangan mamili ni David, pwede niyang pagtaksilan si Akis dahil bayan ko to, ito pagtatanggol ko. Pero ano sinabi ni Akis? Kaya't gagawin kitang bantay sa aking ulo magpakailanman. Matalino rin si Akis, para di ka magtaksil. O kaya, dahil naniniwala ako hindi ka magtataksil sa akin, gagawin kitang aking personal guard, personal security, bodyguard ko. Gagawin kitang bantay sa aking ulo. Malaki tiwala ni Akis kay David. Binalikan yung nangyari sa chapter 25, ang sabi, si Samuel nga ay namatay at pinalaguyan ng buong Israel at nililibing siya sa Rama. Sa mga katwid bagay sa kanyang sariling bayan. Tignan niyo yung verse 3, kapatid ng Noel. At pinalayas ni Saul sa lupain niya ang mga nakikipagsanggulian sa masamang espiritu at mga manguhula. Nung panahon na namatay ito si Samuel natatandaan niyo siya yung saserdote na propeta na hukom sa Israel. Nung namatay siya, meron pa bang pangunahing saserdote o pangunahing propeta o spiritual image ang Israel na pupuntahan kapag may problema sila? Wala na. Alam niyo ginagawa ng mga taga-Israel na wala sa kanila yung spiritual discernment? Nagpupunta sila kasi dito sa mga tinatawag na nakikipagsangunian sa masamang espiritu. Walang sumasagot eh. Ano ang ginawa ni Saul? Isa sa mga pinakamagandang decree o presidential act na ginawa niya o batas na ginawa ni Saul, kaya pinalayas ni Saul sa lupain yung mga nakikipagsanggulian sa masamang espiritu at mga manguhula. Existing na po noon yun. Even po sa panahon ngayon, sa Amerika lang, meron pong 1 million to 1.5 million na katao na nagpa-practice ng sorcery o witchcraft, yung mga nakikipag-usap sa masamang espiritu. Sa Pilipinas, 80% po ang naniniwala sa buong populasyon. Naniniwala kayo? 80%? Totoo po yun. Marami pa rin yung naniniwala sa agimat ngayon. O marami pang may hawak po na rosaryo. O, palagay nyo, hindi pa yung rosaryo? Parang agimat? O kada may makikita, punas sa yung mga jeepney driver, kada may mangyayari, hawak doon sa... O, di ba? 80% ng mga Pilipino naniniwala doon sa ngayon. O, kahit pumunta kayo sa ibang baryo, pag may nagkasakit, may balis yan. O, di ba? Hilot, tawas. Actually, yung hilot, walang problema doon eh. Huwag lang may dasal. Kasi hilot, masahe yun eh, na may skills. Pero pag yung hilot ay may dasal, may kulong, ayan, masama na yun. Okay, sa misis mo, sa nanay mo, sa tatay mo, pakilig kay likod ko may wala problema ron. Pero yung hilot na may bulong, may dasal yun, masama yun. Ang mga Pilipino marami talaga. Marami rin. Ano pa ba? Yung palangga. Ano yung mga palangga? Ano pa ba?
gayuma, ulam, tawas. Ang dami mga Pilipino, marami at yan. Agimat, yan. Agimat kasi may tatlong klase po yan. Turuwag pa no? May panlaban, may pananggat, saka pangontra. Ayan, may mga ganun pa yan. Ayun pa. Pero alam nyo, napatunayan namin talaga hindi po totoo yan eh. Alam nyo bakit? Yung usog, wala kayong mababalitaan sa Forge Park, sa Ayala, Alabang, sa Rockwell City, Makati, walang nauusog. Pero anak ng mayaman, dumaan sa, diba, may guardhouse sila, anak na mayaman, nagkasakit yung anak, sabihin na usog dahil sa gwardiya, sasabihin niya sa gwardiya, papakinawayan yung anak ko. Pwede ba yun? Papayag ba yung mayayaman na yan? Walang ganun. So mahihirap lang po yan kasi ang mga tao, pag walang alam-alam sa bagay-bagay, kung ano yung unang malaman, pinaniniwalaan nila. Lalo na pag walang magawa, may naiisip talaga yan eh. Sa Israel man may ganun, mga nakikipag-usap. Ngayon lilinawin natin, may mga tao ganito, hindi talagang nangyari. Totoo yun. Hindi po ibig sabihin may nangyari o nagkatotoo yung sinabi ng manghuhula, Baldwin. Hindi po ibig sabihin, sila po yung legit o yung makatotohanan. Kasi po, pwedeng ang nakakausap nila ay masamang espiritu. Diba? Kasi ang espiritu man, yung nagpapakunwari. No? Eto si Saul, may napakagandang batas na ginawa. Anong batas na ginawa niya nung namatay si Samuel? Lahat ng nakikipag-usap sa masamang espiritu, manghuhula, pinalayas niya sa Israel. Yan. O ganda ng batas niya. Meron din pala siyang nagawang batas na kapaki-pakinabang at tamang-tama. Nawala lang si Samuel, ganyan na ginagawa niya, mga Israelita. Tama ba yung ginawa niya? Tama yun. Verse 4, at nagpipisa ng mga Pilisteo at naparoon at humantong sa Sunam. At pinisa ni Saul ang buong Israel at sila'y humantong sa Gilboa. Stand up na yan. Andiyan yung mga Pilisteo, andiyan yung mga Israelita. Maglalaban na. At nang makita ni Saul ang mga hukbo ng mga Pilisteo, siya'y natakot at ang kanyang puso ay nanginig na mainam. Bakit kaya po? Mas marami, mas malakas. At iba yung sandatahan, yung mga armas po ng Pilisteo. Alam niyo mga Pilisteo, sa history po niyan, they have this knowledge sa paggamit ng bakal. Alam nila paano yung tunawin at gawing armas na mas magaganda kaysa sa Israel. Kahit nga doon sa mga parting ni Nehemias, tinaklat ang armas ng mga taga-Israel, asarol, mga pang-bukid, karet, samantala sa kapila, mga espada, mga sibat na to no? Kung meron mang may sibat-espada sa Israel, talagang konti lang. Ito Pilisteo talagang marunong gumawa ng armas. Ayan. At nang mag-usisa si Saul sa Panginoon, ay hindi siya sinagot ng Panginoon, maging sa panaginip man, sa urim man, ni sa magitan man ng propeta. Kita niyo to tatlo. Sabi po doon, verse 6, pakilagay po. At nang mag-usisa si Saul sa Panginoon, meron pong tatlong paraan hindi siya sinagot. Hindi siya sinagot ng Panginoon, ni sa panaginip man, ni sa urim man. Natatandaan niyo urim at tumim. Yung dalawang bato na nasa, ibig sabihin, kahit sa saserdote, hindi siya sinasagot. Ni sa magitan man ng mga propeta. May mga propeta pa rin naman noon. Naalala niyo si Samuel, meron siyang mga tinuturo ang mga propeta. Tapos, wala. Sa 6. Panaginip. Naalala niyo si Jose? Di ba? Sa panaginip, kinakausap siya ng Panginoon, nakikipag-usap ang Panginoon sa magitan ng panaginip. Maraming mga kaparaan para ang Panginoon magpag-usap sa tao, pero kahit anong paraan, hindi na siya sinasagot. Si Saul, hindi na siya sinasagot ng Panginoon. Nang magkagi sinabi ni Saul sa kanyang mga lingkod, ito may problema. The lawmaker will be the first law breaker. Nang magkagi sinabi ni Saul sa kanyang mga lingkod, ihanap ninyo ako ng isang babae na nakikipagsanggunian sa masamang espiritu upang ako'y pumaroon sa kanya at pag-usisa sa kanya at sinabi ng kanyang mga lingkod sa kanya,
narito may isang babae na nakikipagsanggunian sa masamang espiritu sa Endor. Nakita niyo po yung video na sinend ko po kagabi? Kung nakita niyo po iyon, ang ginawa ni Saul, hindi na ako kinakausap ng Panginoon Teka. Kaya ako nung nakipagkasanggunian sa masamang espiritu. Di ba parang sa Pilipino tawag doon, awkward no? Anong kalokohan to? Ikaw yung nagpatanggal yan. Nawala lang sabi mo, nawala lang si Samuel, dyan na kayo pumupunta. Tapos doon din pala siya pupunta, no? Nang magkagayo, at hindi napakilala si Saul at nagsuot ng ibang kasuotan at naparoon siya sa dalawang lalaki na kasama niya at sila'y dumating sa babae ng kinagabihan. May nag-disguise siya. Pero alam nyo, si Saul, natatanda yung katangian niya sa mga unang mga kapitulo natin. Kaya in-emphasis natin Ano height niya? Mga nasa 6 footer po ito. Ang mga regular na Israelita, regular height nila is 5'3". Pag may 5'5", matangkad na yun So ang isang 6 footer na kagaya ni Saul, mag-disguise, hindi nyo makikilala. Palagay nyo, kahit sinong 6 footer maglakad dyan, pag naglakad makikita nyo nun. Nagtakip pa ng ulo. Siya lang ang 6 footer dito. Di ba yung ganon? May kakilala kayong Pinay dyan, maglakad yung nahatak yung paa. Nag-disguise, pero ganoon pa rin maglakad. May kilala nyo pa rin? May kilala nyo pa rin, ganoon pa rin maglakad So parang, ano ba nasa isip nito ni Saul? Di ba, nagtakip ng muka, at pumunta siya ng kinagabihan. Tandaan niyo yung kinagabihan, babalikan po natin yon. Verse 8. At kanyang sinabi, hulaan mo ako, isinasamo ko sa iyo sa magitan ng sanggunian mong espiritu. At iahon mo sa akin ang sinumang babanggitin ko sa iyo. So hindi siya nakilala ng babae sa Endor. Magaling. No? At sinabi ng babae sa kanya, narito iyong nalalaman ang ginawa ni Saul kung paano kanyang inihiwalay ang iyong nakikipagsanggunian sa masamang espiritu at ang mga manghuhula sa lupain. Bakit mo nga ipinalalagay mo sa silo ang aking buhay upang ipapatay ako? Hindi pa niya nakikilala si Saul. Sabi niya, alam mo ba ginawa ni Saul? Okay, babae. Kausap niya si Saul. Alam mo ba ginawa ni Saul? Lahat kami pinalayas. Bakit mo ako binibitag? Pag nalaman ni Saul to, ipapatay ako. Kasi ang hatol sa mga ganon, pag di ka umalis at ginawa mo pa yung witchcraft o sorcery, pagpatay o papatayin ka, yun ang hatol. Kaya sabi niya, upang ipapatay ako, sabi ni Saul, at sumumpa si Saul sa kanya sa magitan ng Panginoon at sinabi, buhay ang Panginoon, walang parusang mangyayari sa iyo dahil sa mga bagay na ito. Kita niyo ginawa, pangatlong error ni Saul. Yung lawmaker, nag-lawbreaker. Isa pa, parang sabihin natin Pilipino, kalokohan, o kasamaan, sabihin natin diretso, kasalanan ginawa pa niya matindi. Ipinanumpa pa niya ang Panginoon at sumumpa si Saul sa magitan ng Panginoon. Ginamit pa ang Panginoon, di ba? Sumusumpa ako sa pangalan ng Panginoon, hindi ka mamamatay pag ginawa mo to. At 11. Nang magkagay sinabi ng babae, sinong iaahon mo sa iyo? At sinabi, iahon mo si Samuel sa akin. Ayan. Sa isip ni Saul, ang ipapaahon niya si Samuel. Sabi sa talata po kanina, may mga daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang daan ni Leon ay kamatayan. Mabuti ba ang gusto niyang makausap? Si Samuel? Buti naman yun, propeta yun Pero mali yung kanyang pamamaraan. Diba? Nang makita ng babae si Samuel, sumigaw ng malakas na tinig at nagsalita ang babae kay Saul na sinasabi, bakit mo ako dinaya sapagkat ikaw ay si Saul? Yan. Nung umakyat si Samuel, nakilala niya ngayon, bakit mo ako dinaya Saul? At sinabi ng hari sa kanya, huwag kang matakot sapagkat anong iyong nakikita? At sinabi ng babae kay Saul, aking nakikita yung isang Diyos na lumilitaw sa lupa. For the record mga kapatid, linawin po natin ito. Sabi sa ilang talata sa Biblia, pag ang patay, patay na yan. Hindi na yan babalik. Paano nangyari ito? Yan po yung laging tanong. Tama po ba? Paano nangyari ito? Yan ang malaking tanong. Alam niyo po ba, lagi po itong diskusyon
debate ng lahat ng mga ngaral, iba't ibang bansa, mga scholar, kahit hindi pastor, kahit mga scholar, nagtatalo dyan. Meron pong 4 po na paliwanag po dyan. At yung pang-4, doon po ako sang-ayon. Yung unang paliwanag po nila, ito yung tinatawag na necromancy. Yung mga nakikipagsanggonan sa espiritu ay totoong nakakapagpaahon ng patay. Necromancy. Ngunit, ang umaahon po ay isang demonyo o evil spirit na marunong mag-mimic o manggaya ng boses at kaalaman ng gusto niyang gayahin. Yung necromancy, papaahon ng patay, bawa demonyo yung umakyat, gagayahin yung boses ng Samuel. So, pati itsura, kaya nila yun eh. Yun yung unang paliwanag ng mga ibang tao. Kasi, sabi kasi sa Biblia, hindi naaahon ng buhay eh. Di ba? So, hindi si Samuel umahon, demonyo yan, nagboses ano lang. Pangalawang paliwanag ng iba, dahil si Saul daw ay may ano na sa isip, may medyo kakaiba na. Ang paliwanag ng iba dyan, ito ay psychological. Kumbaga, nag-aano na lang, nag-iimahinasyon na lang si Saul. Akala niya talagang may umahon. Pinaniwala na lang siya ng babae. Yan. Pangatlong paliwanag, meron naman tinatawag na professional witch. Alam niyo yung magaling, ako kasi ginagawa ko niya yung ventriloquist, yung hindi nakabukay bibig pero nakapagsalita. Ako, di ba? Nandito na ako. Pwede mong pagboses na gano'n. Yung witchcraft daw, pwede kasi nilang gawin yun eh. Magpapauso. Mga nagtatawas, may duwende yan, may duwende, pakinggan mo. Ako, atensyon na ako. Diba, hindi bubukay yung bibig. Gano'n. Yung pangatlo, yung mga professional naman loloko, for sure. Alam niyo yung number 1 na paliwanag dito? It really happened. Totoong nangyari. Pero ang tawag po dito, one of a kind. Ayon sa kapangyarihan ng Panginoon, hindi po natin pwedeng pigilan o limitahan ng kakayanan ng Panginoon kung anong gusto niya. Tinatawag natin na yung kalakasan at kawalang limitasyon ng kapangyarihan ng Panginoon. Kung gusto ng Panginoon palitawin si Samuel para bigyan ng hatol itong si Samuel. Kasi paano natin patunayan dito na totoong si Samuel ito? Basahin natin. Una, tingnan niyo yung verse 12. Nandiyan po ba? Nang makita ng babae si Samuel ay sumigaw ng malakas na tinig. Pati kasi yung babae nagulat. Hindi niya kasi inaasahang mangyayari. Pati yung babae sumigaw ng malakas na tinig at nagsalita sa babae, bakit mo ako tinaya? Nagsalita kay Saul. Pati siya nagulat eh. At it worked. Diba? Nagulat siya. Kasi hindi naman siguro talaga nila nagagawa yan eh. Diyan lang talaga nangyari yan eh. Pati siya nagulat din eh. At kung ano yung sasabihin ni Samuel, tignan po natin. At sinabi ng hari sa kanya, huwag kang matakot sapagkat anong iyong nakikita. At sinabi ng babae kay Saul, aking nakikita isang Diyos na lumilitaw sa lupa. At sinabi sa kanya, ano ang kanyang anyo? At sinabi sa kanya, isang matandang lalaki na lumilitaw at siya'y nabibilot ng isang balabal at nakilala din sa Saul na si Samuel. At siya yumukod sa lupa at nagbigay galang. So, verse 14, kinilala siya ni Saul na siya si Samuel. So, malamang si Samuel talaga ito. Verse 15, at sinabi ni Samuel kay Saul, so pinakilala ulit, sinabi ni Samuel, bakit mo binabagabag ang aking pag-ahon? At sumagot si Saul, ako'y totoong naliligalig sapagkat ang mga Pilisteo ay nangdidigma sa akin at ang Diyos ay humiwalay sa akin at hindi ako sinagot kahit sa magitan ng propeta ni sa panaginip man. Kaya tinawag kita upang maipakilala mo sa akin kung ano ang aking gagawin. Ito po ang sitwasyon ni Saul. Ayon po dito sa unang Samuel, doon sa, naalala niyo yung binanggit natin unang pagkakamali ni Saul, sabi ni Samuel, sa ikapitong araw, antayin mo ko, maghahandog ako dahil siya yung saserdote, sabi ni Samuel. Noong ikapitong araw na, hindi pa naman tapos yung ikapitong araw, dumadating na yung mga kalaban, ano ginawa ni Saul? Siya yung naghandog. Natatandaan niyo po yun? Siya yung naghandog. Anong ginawa ni Samuel? Sabi, may nakasan ng Panginoon ng iyong paghahari, ibibigay na yung paghahari mo sa isang tao na malapit sa puso ng Diyos.
Inutusan ulit ni Samuel o ng Panginoon si Saul. Sabi ni Samuel kay Saul, tapusin mo ang lahat ng Amalek. Ano ginawa ni Saul? Itinira yung mga magagandang hayop, ibang mga tao, ganyan, tinira niya. Sabi ni Samuel, nagkamali ka na naman. Pagsunod ang ibig ko at hindi hain. Tunay na tatanggalin na sa iyo ng Panginoon paghahari. Ano nangyari? Humiwalay ang Espiritu ng Panginoon kay Saul. Kaya si Saul hindi na kinakausap ng Panginoon at napakay David na yung Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya kinakausap. So si Samuel namatay. Paano kakausapin ni Saul ang Diyos kung humiwalay na sa kanya ang Espiritu ng Panginoon at patay na rin si Samuel? Wala nang paraan. So tingnan nyo yung mga pampananalita ni Samuel. At sinabi ni Samuel, bakit nga nagtatanong ka sa akin, dangang ang Panginoon ay humiwalay sa iyo at naging iyong kaaway. At ginawa ng Panginoon na gaya ng sinilita niya sa magitan ko. At inihiwalay ng Panginoon ang kaharian sa iyong kamay at ibinigay sa iyong kapwa sa makatuwid bagay kay David. Tama ba yung sinabi dito nung Espiritong nakipag-usap kay Saul? Na nagpapakilala si Samuel? Tama siya. Hindi yung sinabi ni Samuel. Ibig sabihin, si Samuel talaga yung umahon. Sapagkat hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon. That's number 1, verse 18, pakilagay po. Yung verse 18, nahahati po sa dalawa. Sapagkat hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, yun po yung nasa unang Samuel 15, 25 hanggang 28. At hindi mo ginawa ang kanyang mabagsik na galit sa Amalek, that's number 2. Yun po yung nasa unang Samuel 13-14, yung sa Amalek. Kaya ginawa ng Panginoon ng mga bagay na ito sa iyo sa araw na ito. So ibig sabihin, si Samuel talaga yung kausap niya. Hindi po ito basta masamang spirito lang o imahinasyon ni Saul. Talagang totoong may nakipag-usap sa kanya ayon sa kapangyarihan ng Panginoon. Bukod dito, ibibigay ng Panginoon ng Israel naman na kalakip mo sa kamay ng mga Pilisteo. Ayan. Ito mga kapatid yung pinakamatinding verse sa kapitulo na ito, yung verse 19. Basahin po natin ha. Pakilagay po yung verse 19. Bukod dito, ibibigay ng Panginoon ng Israel naman na kalakip mo sa kamay ng Pilisteo. At bukas, ikaw at ang iyong mga anak ay masasama sa akin. Ibibigay naman ng Panginoon ng mahukbong Israel sa kamay ng mga Pilisteo. Tingnan nyo si Saul. Gusto ng kaliwanagan, pumunta sa babae sa Endor. Gustong kausap si Samuel. Ano sinabi ni Samuel sa kanya? Bukas mamamatay ka na, sasamahan mo na ako dito. Tingnan nyo ulit ha. Pakilagay po kapatid na Noel. Bukas, ikaw at ang iyong mga anak ay masasama sa akin. Nasaan ba si Samuel? Di ba sa pagiging patay na? Oh. Ano ibig sabihin nun? Mamamatay ka na bukas, meron ka na lang taba 24. Parang sa doktor, may taning na buhay mo, makakasama na kita. Anong pakiramdam nyo pag yun ang nangyari? Nung linggo nga po, tumatalakay ako sa San Rafael eh. Ang BP ko is 145/100. Sabi ko, mukhang lahat ng nakakasama ng kapatid na Dario, sumusunod agad ah. Tama po ba? Pag naman po. Pero sabi ko sa mga kapatiran doon, kung sakali man po, masaya po kung aalis sa mundong ito. Sabi ko gano'n ng linggo, nakaano po yun, naka-record po yun doon. Diba, lahat na nakakasama ng kapatid na Dario, sumusunod agad eh, no? May 145, bumagal yung leg ko. Tumatalakay ako ng linggo. Isang linggo po akong gano'n. 145, 155, 150, over 100. Ganyan. Kaya po nung ilang Miyerkules po tsaka practice, di po ako makatayo maayos. Itong ano lang, Thursday lang po umigi. Nag-120 na. Pero alam niyo yung pakiramdam nung sabihan ka ng ano? Alam niyo yung pakiramdam nung sabihan ka ng taning ng buhay? Ang bigat nun. Tingnan, gano'ng kabigat? Verse 20. Nang magkagayoy, biglang nabulagta si Saul sa lupa. Siya'y natakot na mainam dahil sa mga salita ni Samuel. Nawalan siya ng lakas sapagkat hindi siya kumain ng tinapay buong araw at buong gabi man. Yan, nabulagta ngayon siya. Kayo man eh. Sige, sabihan kayo ng isang araw na lang. Tingnan ko yung lakas ninyo. At naparoon ng babae kay Saul, nakita siyang totoong bagabag at sinabi sa kanya, narito, narinig yung lingkod ng iyong tinig at aking inilagay ang aking buhay sa aking kamay. At aking diniligang yung salita na yung sinilita sa akin. Ngayon nga,
sinasama ko sa iyo na yung dinggin naman ang tinig ng iyong lingkod. So sabi ng babae, pinilig kita sa ula, yung buhay ko na sa alang-alang na sa request mo sa akin. Ngayon dinggin mo naman ako. At papaglagyan mo ako ng isang subo ng tinapay sa harap mo at yung kanin upang ikaw ay lumakas paglakad mo ng iyong lakad. Susubuan kita, kainin mo itong susubo na to. Maganda yung line ng babae. Ganda. Ngunit siya tumanggi at nagsabi, hindi ako kakain. Ngunit pinilit ng kanyang lingkod na pati ng babae at dinig niya ang kanyang tinig sa gayoy. Siya'y bumangon sa lupa, umpo sa higaan. At ang babae mayroong isang matabang guyang baka sa bahay at siya'y nagpadali at pinutay niya. At siya'y kumuha ng harina at kanyang minasa at kanyang niluto na tinapay na walang levadura. So yung babae, pinilit niya yung mga lalaki na kasama ni Saul. Tulungan niyo ako na si Saul pakainin natin. Nakumplit si Saul, kumain si Saul. Tapos ginawa ng babae, kinatay yung matabang guyang baka, pati tinapay na walang levadura, minasa, gumawa siya nun. At kanyang dinala sa harap ni Saul sa harap ng kanyang mga lingkod at siya'y kumain ng magkagay, siya'y bumangon at umalis ng gabi ngayon. It happened all sa loob ng isang gabi. Alam niyo mga kapatid, yung mga naniniwala sa mga espiritista, mga encantador, naniniwala tuwing gabi daw talaga effective yan eh. Hindi ko alam kung bakit eh. Mahina daw sila sa umaga. Sa call center agent mo yung mga yan. Gabi yung buhay yung mga daw yan. So ano po yung aral na makukuha natin dito? Alam niyo mga kapatid, tayo dumadanas ng darkest parts of our life. May ganon. Nangyayari yun. Hindi ko na po kayo isa-isahin. May mga kapatid na dumadating po sa sitwasyon ng buhay nila napakahirap magdesisyon. Feeling nila pag sila'y dumadalangin man o humingi ng sign, parang hindi sila dinidinig ng Panginoon. Ayon po sa ating pinag-aralan, meron po tayong tinatawag, sabi nila, na spiritual discernment. Alam mo dapat kung anong desisyon mo sa buhay. Tulad po sa amin, gusto namin magkaanak. Never in my mind na pumunta ako o isipin ko na gusto kong pumunta sa ubando at magsayaw. Never. Dahil may Diyos po akong kinikilala. Pagka ang ano po ninyo mga kapatid, meron kayong sakit, never po kayong pupunta mga kapatid sa albularyo. Never kayong pupunta sa mga espiritista. Sa ano. Bakit po? Ano ibig sabihin nun? Pag ganun ang ano ninyo, anong pananampalataya sa Diyos ang meron kayo? Di ka lang magkaanak o bando? Kinalimutan mo na ang tinuro sa iyong pananampalataya mula pagkabata? Diba? Hindi dapat ganun. Kailangan, sa mga panahong pakiramdam mo ay hindi sumasagot ang Diyos. Akala mo sa iyong sarili, hindi ka pinakikinggan ng Diyos. Basahin po natin ito, mga kapatid. Isaiah 8:17. Ang sabi po dito. Sa aklat po ng Isaiah 8:17. Aking hihintay ng Panginoon na nagkukubli ng kanyang mukha sa sambahayan ni Jacob at aking hahanapin siya. Pag hindi sumasagot ang Panginoon, anong gagawin mo? Hintayin mo. Hintayin mo ang sagot ng Panginoon. Hindi pwedeng hahanap ka ng ibang venue kung paano ka sasagutin ng Panginoon. May daan na tila matuwid sa tao. Huwag kang makikinig sa sasabi ng iba, pumunta ka doon. May sinagot siya, nangyari. Nagkatotoo yung kanyang sinabi. Hindi ibig sabihin nagkatotoo sa Diyos. Tandaan niyo po yun. Yan ang mga aral na makikita natin sa kapitulo na ito. Kailangan alam mo, ang Diyos, napag-aralan natin ito isang Miyerkules, napakaraming paraan kung paano siya nakikipag-usap. Inisa-isa natin yun sa panaginip, sa punong nagniningas. Ginamit pa nga minsan yung asno na tinalakay din po ng ating kapatid na Onel. Panaginip sa uri ng tuwing, saserdote, propeta, apostol. Ngayon po, ang Panginoong Kristo, paano mangungusap sa bawat isa sa atin? Sa magitan po ng Biblia. Pag hindi po nakasulat sa Biblia, hindi po yan sinabi ng Panginoon. So, anong gagawin natin? Hintayin natin. Hanapin natin kung anong gusto ng Panginoon. Pag naguguluhan ka, huwag kang lalayo sa piling ng Panginoon. Pangalawa,
Binasa po kanina Santiago 1.5. Basahin natin Santiago 1.3 at 4. Ang sabi po dito, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Kasi kung ang Diyos sasagot agad sa iyo ng mabilis, ang titiisin mo. Di ba? O, tingnan nyo si Saul. Saan tumakbo? Yung suka niya, yun din yung kinain niya. Di ba? Masama yan eh. Wala lang si Samuel, yan ang gagawin niyo. Di na siya ang sagot ng Panginoon nga. Puntahan ko nga. Di ba? Parang suka na kinain mo din. 4. At yung pabayaan na ang pagtitiis, at inyong pabayaan ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap at walang anumang kakulangan. Sabi, hayaan nyo na yung pagtitiis nyo ay magkaroon ng sakdal na gawa. Kasi pagka meron kayong pagtitiis, yung gawa ninyo magiging tama. Tiksin mo yung hirap. Kasi pag hindi mo tiniis, gagawa ka ng shortcut. Diba? Anong shortcut ni Saul? Encantador, spiritista, diba? Manghuhula. Shortcut yun eh. Ayaw mong magtiis. Kailangan pagtiisan mo yung journey mo. Pagsisikapan mo yun, magiging tama ka. Ito racetrack. Ito yun. Ito yung ending. Ito yung racetrack pa ganyan. Hindi mo matiis, dito ka dumaan sa kabila. Eh, may bangin pala rito. Diba? Daanan mo yung totoong racetrack, yung totoong daan, yung tamang daan. Doon ka dadaan. Madi-disqualified ka. Ganun po yun. So, kailangan, doon ka sa tama. Sabi doon sa binasa kanina sa Kawikaan 5:6, binasa po yung kanina eh, di ba? Huwag kang gagawa ng shortcut. Yung mga agimat, ubando, tawas, kulam. Gusto mong gumaling agad? Oh, panalangin ka sa Panginoon, humiling ka sa Panginoon. Ibibigay sa iyo ng Panginoon ang sagot. At kung hindi man sa buhay na ito, makuha mo yung kagalingan sa iyong katawan, dahil nagtiis ka pagdating mo sa langit, isang bagong katawan ang ibibigay sa iyo ng Panginoon na walang kasiraan. Amen? Makakuha mo yun. Kaya titiisin mo yun dito. Dahil pag gusto mo ang shortcut, gusto mo umigi ang katawan mo, umigi ang nararamdaman mo, gusto mo magkaroon ng pera na instant, yumaman na instant, gagawa ka ng masama. Manlalamang ka ng kapwa. Diba? Ang sabi ng Panginoon sa 6:33 po ng Mateo, tatapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag ko sa inyo. Hanapin niyo muna ang Panginoon. Lahat po yan bibigay ng Panginoon sa inyo. Dito po mga kapatid sa verse 19, meron pong nakasulat dito eh. Tingnan niyo po, yung sinabi ko kanina na mabigat. Verse 19. Ang bigat dito, sa totoo lang po, nung binasa ko ito, at bukas, ikaw at ang iyong mga anak ay sasama sa akin. Tingnan niyo kung gaano kabigat yan. 28:19. Alam niyo ang ibig sabihin nito? Ang salita ng Panginoon, masakit at totoo. Hindi niya pagagandahin yung termino. Pagagaanin. Sige nyo, paano nyo pagagandahin yung termino? Palalambutin yan. Pwede nyo ba i-rephrase yan? Bukas, ikaw at ang iyong mga anak ay masasama sa akin. Kahit kano mo pagandahin, yun pa rin ang ending eh. Bumamatay ka na bukas. For sure. Diba? Masakit? Masakit. Totoo. Totoo. Pero ano ang dapat na maging response mo pagka ganyan nangyayari sa'yo? Ang dapat response niyan, hinihimo ka na magsisi at magbago. Tingnan nyo mga kapatid. Sasabihan natin ang sanlibutan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa lahat na nakarinig ng pampalakas tinig na ito, pag hindi kayo umalis sa kasalanan na inyong ginagawa, mamamatay kayo sa impyerno. Totoo o hindi? Totoo. Masakit? Hindi. Masakit. Mamamatay kayo. Oh. Di ba ganun ang katumbas nun? Masakit yun. Kayo nasa kasalanan, mamamatay kayo sa impyerno. Ano dapat nyo gawin? Magtampo? Hindi. Magsisi. Magbalik loob sa Panginoon. Na dapat na ginawa ni Saul. Eh kaso ngayon, ang problema, pag may kalaban, pag sinabi, anong solusyon pag may away?
i-post. Di ba? I-post. I-post muna. Pagka walang response, barangay. Yan. Hindi ka dapat, anong solusyon pag may away? Salita ng Panginoon. Diba? Ang solusyon, post. Yung mga kaisipan yan, gusto shortcut. Diba? Ang gusto natin, yung proseso ng Panginoon. Verse 23, tingnan niyo po ito. At siyang tumanggit nagsabi, hindi ako kakain, ngunit pinilit ng kanyang lingkod pati ng babae. Ano ibig sabihin ng verse 23? Alam niyo, kahit kayo ay may problema, kahit kayo ay may hinanakit, may sithayo, sabi kanina sa awit. Huwag niyo na pong buksan kasi dinigilaw po yung katawan ko. Ba't nung pinapawisan? Pinapawisan lang pero dinigilaw po kasi ako. Sabi, bagaman may problema ka, there will be a new day. Kumain ka. Pag may problema kayo mga kapatid, hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon na kayo ay nangihina sa katawan. Kasi kailangan mo maging isang banal, haing buhay at kaayain sa Panginoon. Paano ka maglilingkod? Aawit ka, nangihina ka. Kailangan malakas ka. Isipin mo, I need to be strengthen my physical body para magamit ko itong paglilingkod sa Panginoon. May problema ka, pati katawan mo, pangihinain mo. Paano maglilingkod sa Panginoon? Always na mag-isip ka, sabi po doon sa Panaghoy 3.22, tingnan niyo po ito. Bihira po itong mabasa eh. Panaghoy 3.22. Kita na po. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon, hindi tayo nalipol sapagkat ang kanyang habag ay hindi nauubos. Yan. Tayo niyo po mga kapatid. Lagi niyong hanapin yung bukas. Lagi kayong magkaroon ng pag-asa. Kasi po yung habag ng Panginoon, hindi po nauubos. Kapag ang inisip nyo, katapusan nyo na talaga. Lagi niyong isipin, there will be another day. Yung problema ko ngayon, lilipas din ito. Kasi nasa piling ako ng Panginoon. Hindi mauubos ang kanyang habag para sa akin. There will be a new day. Let's fight another day, di ba? Kung problema ko, tutulugan kita ngayon. Bukas lang kita harapin ulit. Pero yung pagharap mo, hindi ibig sabihin tutunganga ka. May gagawin ka rin. Ngayon tingnan nyo mga kapatid. Itong Kapitulo 28, sabi natin sa mga pag-aaral natin ng mga nakakaraan. Nung binasa natin yung buong chapter, nakita nyo ba rito ang Panginoong Jesucristo? Taas kamay. Yung pagsasabi, ang Panginoong Jesucristo, nakita ko dun sa buong chapter. Yung ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo na nasa loob ng chapter na ito? Ano? Sa verse 1 to 3, sitwasyon ni David. Makikipaglaban sa Pilisteo, kasama ng Pilisteo. Verse 3 to 4, nagkaroon ng decrease si Saul at ang sitwasyon na niya makikipaglaban sa mga Pilisteo. Verse 5 to 7, ang action plan ni Saul na makipag-usap sa babae sa Endor. Verse 8 to 14, si Saul ay nakipag-usap sa babae sa Endor kay Samuel. 15 to 19, sumagot si Samuel kay Saul. Verse 20 to 25, yung action ng babae kay Saul, nung siya ay nagutom o bumulakta, asan ang Panginoong Jesucristo ron? Sino po yung magtatanong? Nasaan po kapatid na Esther? Mabuti na itanong po ninyo. Ano yung mag-react, no? So yung pong malaman kung nasaan ang Panginoong Jesucristo po dyan, ganito po yun mga kapatid. Alam niyo po ba itong si Saul? O, sa paraan po mga kapatid ng mga pastor, ang amin pong trabaho o ministeryo ay maghanda gaya po ng isang kusinero o tagaluto. Nandito po lahat ng sangkap sa Biblia, kailangan lang natin lutuin ng maayos para madaling makain. Ano maihain sa inyo. All the richness of Jesus Christ ay kailangang ma-serve sa lahat ng member ng church.
para ang bawat member ng church mabusog sa salita ng Panginoon at makilala ang Panginoong Yesus. Sabi kasi, saliksikin mo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Yung panghuling part, at ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. So sa chapter na ito, paano napapatotohanan ang Panginoong Jesucristo? Yan ang tanong. Tingnan nyo yung buhay ni Saul. Isa-isahin natin dito sa chapter 28. Yung buhay ni Saul. Una, si Samuel lumabas, harap na niya si Saul. Si Samuel lumabas sa harap ni Saul mula sa Sheol. Ang ibinalita kay Saul, yung kanyang pagkatalo. Alam niyo ba nung last na to na Lucky 27, yung tinatawag natin na learning from contrast? Sabi, matututunan mo isang bagay sa kabalintunaan nito. Si Samuel lumabas mula sa Sheol, ibinalita kay Saul kung ano yung pagkatalo ni Saul, kung paano mawawakasan yung kanyang buhay. Anong kabaligtaran nun? Si Jesus bumaba sa kalaliman, lumabas at nabuhay na maguli sa mga patay upang ibalita naman ang tagumpay ng bawat isa sa atin. Pinapakita yung kabila. Si Saul, binalaan ng patay na propeta ukol sa kanyang kamatayan. Ngunit ang Panginoong Hesus, ang buhay na propeta upang ibalita ang pagbagsak ng kapangyarihan ng kamatayan. So nakikita nyo? Kung si Samuel, isang patay na propeta, ang nagbalita kay Saul, bukas mamamatay ka na. Ang Panginoong Hesus naman ay ang propetang nagsabi na winakasan na ang kamatayan at tayo'y nagkaroon ng pagtatagumpay. The contrast ng nangyari noon. Si Saul humingi ng tulong sa witch nung gabi. Sabi, kinagabihan. Ang sabi rito, at hindi na pakilala si Saul at nagsuot ng ibang kasuotan at naparoon siya at ang dalawang lalaki na kasama niya at siya'y dumating sa babae ng kinagabihan. Tignan nyo ang Panginoong Jesucristo sa Lucas 22:42. Lucas 22:42. Siya'y nanatiling tapat sa Diyos. Sabi, gabi rin po ito. At nang siya'y 22:42. Tingnan niyo po yung talata. 22:42. Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Si Saul, nung gabi, ito po gabi sa Getsemani ang Panginoong Jesucristo. Nung gabi, na nagugulumihanan si Saul, saan siya pumunta? Sa sanggunian sa Espiritu. Pero ang Panginoon, nung gabing nagugulumihanan, saan siya nagpunta? Sa pananalangin. Itinatama ng Panginoon ng mga nangyari na ginawa ng maling hari. Na ang Diyos, ang totoong hari, ay nagsabi kung ano mga dapat natin siya gawin. Ano ang dapat gawin? Tingnan niyo 44. Verse 44. At nang siya'y nang lulumo ay nanalangin siya ng lalong maningas at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsitulo sa lupa. Yung contrast na ginawa ni Saul, itinatama ng Panginoon. Doon mo makikita, mali ang ginawa ni Saul, tama ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Si Saul, nag-iwan ng kahariang magulo. Nung siya'y namatay, nagkagulo yung kaharian. Alam niyo po ba, sa ikalawang Samuel, nahati na po yung kaharian. Meron na pong upper north, yung Israel, at yung lower south, yung Juda. Nagkaroon ng pagkakawatakang Israel, nagkaroon ng dalawang kaharian. Pero ang Panginoon, nung siya ay bumalik sa kanyang kinalalagyan ng una, nag-iwan siya at nagtatag ng kahariang walang hanggan. Ano po yung kahariang walang hanggan ay tinatag po niya dito sa lupa nung siya nagpunta rito? Ang kanya pong iglesia. Dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Nakita niyo po ba mga kapatid yung kanyang kaharian? Amen. Ano po ang masasabi natin dito sa kapitulo na ito?
Sa panahon na tayo po ay namumroblema, tayo po ay may pagsubok sa buhay, ang tema po ng ating isang buong taon, pananatili sa piling ng Diyos. Meron pong dalawang bagay na mangyayari sa isang tao kapag mali ang kanyang paglutas sa kanyang problema. Ito yung una. Unang Kronika, Gis 13:14. Tingnan niyo po ito. Unang Kronika, Gis 13:14. Sa gayoy namatay si Saul dahil sa kanyang pagsalansang na kanyang nagawa laban sa Panginoon. Dahil sa salita ng Panginoon na hindi niya iningatan, dahil naman siya'y nakipagsanggunian sa masamang espiritu, siya'y ay upang pagsiyasatan at hindi nagsiyasat sa Panginoon. Kaya pinatay niya siya at inilipat ang karel kay David na anak ni Isay. Pag mali ang desisyon mo sa buhay, anong ihahatol sa iyo ng Panginoon? Kamatayan. Tingnan niyo yung Kawikaan 1. Suportahan po natin itong talata na ito. Sa Kawikaan 1:24, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniulat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo at hindi nyo inibig ang aking saway. Si Saul, nung hindi pa siya sumusuway sa Panginoon, lagi na niyang binibigay, di ba? Lagi binibigay ng Panginoon sa kanya yung pagtatagumpay. Ngunit itong pinapayuhan na siya ng Panginoon, anong ginawa niya? Insiniwala niya yung buong payo. Ano ang ginawa ng Panginoon? Ako naman ay tatawag sa karawan ng iyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang iyong takot ay dumarating. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang iyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumarating sa iyo. Kung magkagay tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila ako masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. So kayo mga kapatid, pag dumating sa inyong buhay na pinapayuhan kayo ng Panginoon, ito gawin nyo, ito gawin nyo, ito gawin nyo, pero hindi nyo ginawa. Ang Panginoon, sabi niya, ikukubli niya ang kanyang mukha sa inyo, hindi siya sasagot. Pag nasa problema kayo, tatawanan kayo ng Panginoon. Bakit? Sabi, ako naman ay tatawa sa kaarawan ng iyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang takot sa iyo ay dumarating. Masakit yun. Kaya dapat kayo po ay steady, manatili sa Panginoon. 33. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Amen? Amen. Ngayon sa huling talata na ating babasahin, sa Habakuk 3, Kapitulo 16-19, ito po yung huling pagpapayo. Dito po natin tatapusin ang mensahe po pag sumandali. Sa Habakuk 3, pakaganda po talaga ng aklat po na ito. This is 16 hanggang 19. Tingnan nyo mga kapatid, basahin nyo po itong maigi. Aking narinig at ang aking katawan ay nanginginig, at ang aking mga labi ay nangatal sa tinig. Kabulukay pumapasok sa aking mga buto, at ako'y nanginginig sa aking dako, sapagkat ako'y kailangan magtiis sa karawan ng kabagabagan. Tingnan nyo. Ano po ang sitwasyon ni Habakuk dito na pinapakita? Nasa negatibo po ba ang kanyang buhay? Hindi po aking narinig, ang aking katawan ay nanginginig. Maganda? Hindi. Aking labi ay nangatal sa tinig. Kabulukay pumapasok sa aking mga buto, at ako'y nanginginig sa aking dako, sapagkat ako'y kailangan magtiis sa karawan ng kabagabagan. Ang pagsampa ng bayan na lumulusob sa atin. Sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, mabigat po.
ni magkaroon man ng bunga ang mga puno ng ubas. Ang mga bunga ng olibo ay maglilikat, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay mahihiwalay sa kulungan, at hindi magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. May naisip po kayong mas mabigat po ba, mga kapatid, bukod dito? Tayo presyo lang ng bilihin ng mabigat. Pero tingnan nyo sa kanila, wala nang makakain. Walang baka, walang prutas, walang bunga. Kahit sa bukid, walang nagbibigay ng pagkain. Sino po mas mabigat? Sila o tayo? Sila. Gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Si Jehovah ng Panginoon, siyang aking lakas, at ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng mga usa, at ako'y palalakarin niya sa aking mga mataas na dako. Alam niyo yung mga usa, pinalaki natin, yung ibex na tinatawag, doon sa bundok ng Engedi. Makikita niyo ito sa mga video, flat yung bundok. Nandun sila sa gilid, hindi sila nauhulog. Napakaganda ng kanilang mga paa, ng kanilang mga binti. Pag ikaw daw ay nagtitiwala sa Panginoon, your foot will be standing strong. Kahit may problemang dumating sa iyo, kahit gaano kabigat ang danasin nating bagsak ng ekonomiya, magagala ka pa rin sa Panginoon. Kasi ang pananampalataya mo ay nakatatag sa salita ng Diyos. Sabi dito, gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Sa kabila ng problema ng mundong ibabaw na ito at ang mga tao ay nagsisikap pataasin ang antas ng kanyang buhay, at ang ekonomiya naman ng bansa ay pinipilit ibagsak ang iyong pananaw, ibagsak ang iyong kalooban, ang iyong emosyon, ang Diyos ay kumikilos upang patatagin naman ang ating pananampalataya. Hindi ka dapat mawalan ng pag-asa, hindi mo dapat problemahin yung presyo, wala tayong magagawa dyan. Hindi tayo kasama sa superpowers ng Pilipinas upang baguhin ang presyo ng bilihin. Hindi na tayo makakareklamo dyan. Bibili at bibili tayo, magpapagas at magpapagas tayo, magbibigas at magbibigas tayo. Pero isa ang bagay na maapektuhan sa atin pag itong inisip mo, yung pananampalataya mo, saan nakatingin. Huwag mong isipin na ang Diyos pinabayaan ka kung ito ang nangyayari sa ekonomiya. Ang isipin mo, Panginoon, salamat po at pinatatatag mo ang aking kalooban, bagaman ganyan ang nangyayari sa sanglibutan. Amen? So kung meron tayong sakit, meron tayong hikaw sa buhay, meron tayong panalangin na gusto niyong masagot, huwag tayong gagawa ng shortcut. Kailangan sa Diyos po tayo nakatingin. May sagot po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng kalinawan sa ating mga paa. Ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng kasagutan sa lahat ng ating mga dalangin. At ang pangunahin na dapat natin gawin, patuloy tayong magpupuri at magluluwalhati sa Kanya. Patuloy po natin siyang pasasalamatan. Patuloy po natin siyang sasambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Pagpapala po sumatin sa muling pagkadinig ng Kanyang mga banal na salita. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y sama-samang tumindig, awitin po natin ang tinapay ng dapat.